Hi mga kaparm, after gumawa ng bagong higher high ni Miss Market, mukhang balik consolidation na naman tayo above 7,200. Mayroon tayong dalawang strong breakouts kanina sa ating top 5 picks. I-review natin ang trade plan natin sa kanila at ispatan natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa tayo ng video dyan. Ito yung tsura niya. Pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano ilalagay sa isang spreadsheet ang ating mga na-screen na stocks. Breakouts, kanina meron tayong dalawa, si Geo at si CLI. Check natin si Geo. Si Geo, gap up siya kanina. Taas yung gap up niya kanina. So, hindi ka makakabili dun sa ating buy area. Ang gagawin natin dito, so dito ka makakabili sa open nya 37.50. Kung nakabili ka dyan, tapos nag-take profit ka, kahit dito sa taas, meron ka sanang 11%. Or sa close niya, meron ka pang 6% kung hindi ka pa nagbebenta. Tingnan natin yung plan natin kay Geo. So ito, bibili ka dapat 0.3650 after niya mag-breakout. So hindi ito matutuloy kasi nag-gap up nga siya. Ang ating possible TP 0.4050. So natin nakakuha yan. Okay, dito sa support na to, candles na to, mas possible gain natin dyan kung nakabili ka dito sa open 8%, or kung dito ka nakabili sa deep 9%. Tapos ang ating cut loss, adjust na natin to. Hanap tayo ng stop natin. Check natin dito sa ating trade plan calculator. Current price nya 0.4000. 0.4000. 4% stop natin 0.3870. 0.3870. So nilalagyan natin ng stop para alam natin kung saan natin ibibenta kung babagsak yung price nya. Then yung plan natin kay Geo. So kanina maganda pa din yung volume nya. RSI nya parabolic pa din. Tingnan natin kung lalabas siya doon sa ating TP area bukas. Mukhang may continuation pa to sa Geo. Okay, next natin CLI. So breakout natin sa CLI. Kung dito na save kahapon, gawin na lang uli natin ng plan. Breakout level natin 5.06.
Bili tayo after niya mag-breakout, 5.07. Possible TP. Kinuha yata natin tong taas na tong candle na to. Possible TP natin dito. 6%. Pero nalampasan niya na yan. Kung nakabenta ka dito pala sa 6% na to, tapos bumalik siya, may gain ka na. Importante guys, nagte-take profit tayo para kung bumalik yung price ng isang stock, meron ka ng profit. Ang stop natin dito dapat ito 5.39. Kung diyan ka nagbenta ng pangalawang tranche mo, 4%. So, meron kang 6% tsaka 4% kung dalawang beses ka nagbenta. Pwede naman, nagbenta ka na dito sa ating TP area, tapos hawak mo pa siya ngayon, okay na ganun yung gawin. Kasi meron pa din naman siyang volume, tsaka kaka-breakout pa din naman niya. Meron tong chance na mag-continue pataas. RSI niya, nasa 72 na. Parabolic na din yung RSI niya. Pasok na sa criteria natin si CLI. Okay guys, yan yung ating mga nag-breakout na stocks. Doon na tayo sa ating top 5 picks for Thursday, January 14. Marcy, FNI, CHIB, MWC, tsaka si Meg. Check natin si Marcy. Si Marcy, gumagalaw ng malaki to eh. 10%. So, 12%. So, medyo maganda galaw nito ni Marcy pagka nag-gain or nagbe-breakout siya. Kita nyo yung price niya. Malapit na dun sa breakout level natin. Breakout level natin kay Marcy. Check nga pala natin. Baka meron na tayo na to. Yun, meron na. Marcy. So, last nating kasama sa top 5 picks to, nag-breakout. So, ilang percent yan? 17%. Kung nakuha nyo to. Pero, kung hindi, gawin natin siya ng panibagong box. Breakout level natin ngayon 1.86. Bili tayo after niya mag-breakout 1.87. Possible TP natin kay Marcy. Si Marcy, malapit na pala siyang mag 52 weeks high. Okay, check natin kung ano pwedeng significant level ni Marcy dito. Yan lang guys. So itong pick nito, makikita nyo yung mga candle dyan. So ito yung resistance nila. Yun lang din gamitan natin kay Marcy. Possible gain 9%. Possible TP 2.03. Tas ang ating cut loss 1.87 yung ating buy. 1.87. 1.81.
4% cut loss. Kanina, volume niya below average. Pero RSI niya, nasa 70 na. So, kung magbe-breakout to with volume bukas, pasok na yung RSI natin. Tsaka iba pang criteria. Okay guys, yan si Marcy. Next natin si FNI. So, dalawang nickel. Guys, si nickel din medyo malapit na sa breakout level. So, ang dami na natin plan dito kay FNI. Kung nasakyan mo tong huling breakout natin, ilang percent gain ka dyan sa top? 18%. Pero ngayon, nag-consolidate na uli siya. Kaya, ito, nakagawa na siya ng bagong box. So, ang breakout level natin ngayon, $3.13. Buy tayo after niya mag-breakout. Possible TP natin. Kuhain natin yung peak ng candle na to. And then meron din siyang gap resistance dito. Ito na kuhain natin. So possible TP natin. Possible gain 8.83. As possible TP natin 3.42. Let's check natin yung cut loss natin kay FNI. $3.04. Hindi ko muna tanggalin yung mga luma guys kasi for reference natin. $3.04. Yan ating cut loss 4%. RSI niya nasa 67. So medyo malayo pa naman siya sa breakout level niya kaya aabot na ng or lalampas to ng 70 yung RSI niya pagka breakout. And then maghihintay lang din tayo ng volume. Okay, yan si FNI. Next natin si CHIB. So si CHIB bumalik lang siya. Yung price niya kanina hindi nagbago, green candle, below average pa din. RSI nasa 63. So yung pa din yung plan natin. Buy tayo after niya mag-breakout. Ang breakout level niya 26.10. Buy tayo 26.15. TP natin 28. Saan natin siya nakuha? Sa peak ng candles. Itong mga candles na to. Possible gain 7.23. Cut loss. So yung cut loss nakuha na natin kahapon sa ating trade plan calculator. 25.35. So yan si CHIB. Next natin si MWC. So blue chip.
So may plan na din tayo dito kay MWC dati. Dito yata natin siya na plan dito sa dito sa green candle na to. Kala natin mag-breakout na, pero ayun, nag-consolidate ulit. Tapos lumaki yung box niya. Check natin yung plan natin kay MWC. Buy tayo after niya mag-breakout. Breakout level niya 17.02. Buy tayo 17.04. TP natin 18.50. Saan natin siya nakuha? So, hanap tayo ng resistance. Ayun. So, resistance sa mga candle na to. Ito naman, itong dalawang candle na to, yung malalaking wick. Support siya niyan. So, ito yung ating TP, 18.50. Possible gain, 8.79. Cut loss natin, 16.86. So, ito kinuha natin sa ating trade plan calculator. So, maganda yung volume kanina ni MWC, above average. RSI niya, 62.87. So, pagka breakout nito, hindi lalampas ng 70 yung RSI niya, kaya small allocation lang tayo dito pagka breakout. So, yung susunod na allocation natin, bibili tayo after niyang mag above 70 yung RSI para complete yung ating criteria. Okay? Next natin, si MEG. So, si MEG, nakita niyo yung price niya nandun sa kanyang breakout level. Wala natin ang box. So, breakout level niya is 4.29. Bibili tayo after niya mag-breakout. 4.30. So, si MEG, malapit na siya sa kanyang 52 weeks high. So, check natin itong pick na to. Ito siguro yung kanyang 52 weeks high. Ito yung target TP natin. Hanapan natin guys ha. Siguro ito. So, kanyang possible gain. So, yung kanyang 52 weeks high, 3% na lang. Possible gain natin, 70.60%. Possible TP, 4.61. Nasang ating cut loss. Tanggalin natin si NPF. Ito na lang, si Ali pala. Buy tayo 4.30. 4.30. MEG. 4.17. Ang ating 4% cut loss. Volume niya kanina, above average. RSI niya nasa 62. So, hindi lalampas sa 70 yung RSI natin dito pagka breakout. Kaya, small allocation lang ulit tayo kay MEG. And yan yung ating top 5 picks for Thursday, January 14. So, FYIO stocks for your eyes only stocks. ASEX, CNPF, tsaka MRC. Check natin si ASEX.
Guys, wala muna tayong question and answer tsaka ibang portion natin. Medyo bilis na lang natin tong isang video na to. So, ang ating isang FYIO stock, si AceX. Ito yung si AceX, nag-breakout na siya dito sa kanyang box. So, breakout siya with significant volume. Tas RSI niya nasa parabolic level na. Kagandahan dito kay AceX, kaya tinitingnan natin siya kasi all-time high ito na stock. Parang si APL, tsaka si AceN, tsaka si MM nung mga gumagalaw sila, nag all-time high. So ayan, yun na yung pinaka-high niya. Ito yung previous. So bantayan natin to si AceX. Kung nakabili ka sa breakout nito, mukhang maganda to, si AceX. Kung naabutan mo siya sa breakout na to, wala siya sa ating top 5 picks kahapon kasi ang layo nung isang candle niya dun sa ating breakout level. Pero kung binantayan mo siya, tapos nakabili ka sa breakout na to, magandang stock si AceX. Kung technical ang pagbabasihan natin. Okay, next natin, CNPF. Ang CNPF, ganun din. All-time high din siya. So, titignan natin to. Yung isang araw, kasama siya sa ating top 5 picks. So, nag-breakout na si CNPF. Kung nakabili ka dyan, nakailang percent gain ka na? 3%. So, makikita nyo, yung price niya din, malapit na sa kanyang all-time high. So, ito, hintayin natin itong mag-breakout dito sa all-time high niya. Ang all-time high niya is 19.20. Medyo malapit-lapit na. Kung mag-all-time high ito, so nakita naman natin yung mga nag-all-time high na stocks lately, medyo tumataas sila ng matataas. Especially si APL, di ba? Parang hindi hinto eh. Ngayon lang uli nag-consolidate. Next natin si MRC. So si MRC naman, kala ko tapos na to kahapon. Pero may binuga kaninang tanghali. Ito yung sabi natin breakout level natin sa kanya. So nag-breakout siya dyan. Gumawa ng maganda dito. Kaso nga lang, hindi ko alam, baka may mga ipit dito sa part na to. Kaya bumaba yung price niya dito sa above ng Darvas box natin. Pero nag-support nung taas ng Darvas box natin. Kanina bumaba pa yung price niya, pero tinulak na siya ng mga bulls. So umangat siya, ganyan. Tingnan natin. Significant level uli nito pag ganito, itong body nitong red candle. Kapag na-break niya yan, so pwede kayo mamili pala guys. Itong body ng red candle or itong taas ng wick. Itong taas ng wick, ito yung 52 week sign niya eh. Pwede nyo siyang abangan dyan, or ako kasi dito ko siya inaabangan sa body. Doon ako nag-aabang ng breakout. Pwede din sa wick. Tapos tingnan nga natin. Hindi, malaki pa yung dapat itaas ni MRC para makuha niya yung all-time high niya. So 52 weeks high lang muna tayo. Okay, yan yung ating mga FYIO stocks. Sunod na tayo. Quote na tayo. The consistency you seek is in your mind, not in the market. So yan, nasa isip daw natin yung consistency na hinahanap natin.
hindi nasa na market kasi si market hindi siya consistent na same yung ginagalaw. So tayo, kailangan natin condition yung mind natin na mag-react according to sa sinasabi ni Miss Market. Okay? Siya palagi yung tama kasi. So tayo, reaction lang. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.